So, number 3, focus. Ang focus ng isang milyonaryo is creating. This is very important. Creating passive income. Highlight the passive income. Ito ang focus ng mga milyonaryo. Okay, kasi hindi porket nandito ka na sa business, automatic kang mababago. Madalas, hindi ka aware. And ito yung naging trap ko nung nagsisimula ako. And even do hanggang mga taong 2019. So mga 2 years ago lang, di ba? Hindi ko alam na meron pala akong mali pagdating dito sa part na to. So anong ibig sabihin nito? Isa to sa mga natutunan ko sa aking mentor, okay, sa grand mentor natin na si Sir Ed, na dapat ang focus mo is passive income. Ang nangyari kasi sa akin before is masyado akong obsessed na magtrabaho. Masyado akong obsessed na humataw lang ng humataw. Walang problema sa ganun. Kaso ang way ng thinking ko kasi ay dapat humataw ako para kumita. Para kumita lang. So ibig sabihin, ang thinking ko parang empleyado. Nang hindi ko namamalayan. Hindi ko iniisip, hindi ako nakafocus sa passive income. Ang iniisip ko lang is, paano ko mapapalaki yung income ko this week? Ito subtle to. Ang tagal din bago ako naging aware dito kung hindi ko pa nakausap si Sir Ed about dito. Kasi sinabi ko sa kanya, na-frustrate ako, bakit ganun? Hindi ko nararamdaman yung kinikita ko. At ito yung nabanggit niya sa akin. Baka hindi ka kasi nakafocus sa passive income. Tapos nung na-realize ko, tama talaga. Hindi ako nakafocus sa passive income. Ang focus ko lang ay kumita lang ng, mas mapalaki lang yung kinikita ko ngayong week na to. So hindi ako nag-iisip ng long term. So ibig sabihin, dun sa number 2, parang natrap na ako dyan. Okay, natrap na ako sa number 2. Hindi ko na naisip yung long term goal, which is passive income. So anong ibig sabihin nun? Natrap ako sa selling. Dumating ako na natrap ako sa selling, natrap ako sa puro pagbebenta ng product. Kasi masarap talaga magbenta ng products eh. Kasi mas mabilis yung income doon compared sa sponsoring. Mas mabilis yung income sa selling. Mas mabilis mo mababawi. Kaso kapag tumigil ka sa pagbebenta, wala na. Wala nang income na papasok. Okay. Ibig sabihin, yung pala, kaya pala na ganun yung nangyayari kasi hindi ako nakafocus sa passive income, parang bumalik ako sa pagiging empleyado na active income. Tama na nagbebenta ka. Katulad nga nung sinasabi ko, kung gusto mong kumita ng malaki, magbenta ka. Kung gusto mo na kumita ng mas malaki, mag-sponsor ka, mag-build ka ng organization. Pero kung gusto mong yumaman, gawin mo parehas. Ang nangyari sa akin, natrap ako sa active income. Okay? Natrap ako sa active income. Ito mapapansin nyo, kasi masarap sa pakiramdam yung active income, ang bilis. Nasa-satisfy agad yung natin, yung tinatawag na instant gratification natin pag nakakabenta, mabilis. Ulitin ko, walang masama sa pagbebenta. Dapat nagbebenta ka talaga ng products. Kasi hanggang ngayon naman di ako tumitigil sa pagbebenta ng products. Pero ngayon, this time, ang nangyayari, nababaliktad na. Dati, mas malaki yung kinikita ko sa products compared sa commission ko sa pag-build ng organization. Ngayon, nababaliktad na. Mas malaki na yung kinikita ko na commission kumpara sa products na kinikita ko. At ito yung masarap na part doon. Passive. Okay? Passive income. Kahit natutulog ako, kahit walang ginagawa, passive income yun. Hindi ako bumababa ng 6-figure passive income per month. Nung naintindihan ko yung itinuturo sa akin ni Sir Ed about sa passive income. Kasi kung mapapansin mo si Sir Ed, di naman siya lumalabas sa top sales. Pansin nyo? Wala naman siya sa top sales. Ni sa top 10, di siya lumalabas doon. Pero for the past 6 years, top 1 siya ng buong company sa income earning. Sa commission. Through building organization. For the past 6 years, wala pa rin nakaka-overtake sa kanya. Passive income. Para magkaroon kayo ng idea, no? Ang alam ko kinikita ni Sir Ed per month is 1 million. Passive income. Kaya tinan mo yung mga post si Sir Ed, pabaka-bakasyon na lang. Pabaka-bakasyon na lang siya. Yun ang ibig sabihin ng passive income. Yun ang reward sa kanya. Pero ayoko na makalimutan nyo itong pinaka-importanting part na ito. Okay?
Kasi isipin nyo ba, ganun si Sir Ed, pabaka-bakasyon na lang, di ba? Wala na halos ginagawa. Ito yung gusto ko na maintindihan nyo. 17 years. 17 years na siya sa industriya. 6 years sa current company natin. So, ibig sabihin, inani niya yung lahat ng pinaghirapan niya for the past 11 years dito sa company na kinabibilangan natin. Kasi 17 years na siya in total eh. Pero 6 years na siya nagta-top 1. So, inani niya 11 years. Okay? So, yun ang importante na makita nyo doon. Kaya mo bang magtiyaga ng ganong katagal? Kung isipin mo na hindi, huwag kang mag-expect ng 1 million passive income per month. Ito yung good news ko para sa inyo. Hindi tayo aabuti ng ganong katagal. Hindi tayo aabuti ng ganong katagal. Bakit? Meron ng malapit na sumusunod sa kanya. Yung top 2 natin. Diba? Si Sir Dennis Gitgano. Almost 1 million a month na din siya. Pero ilang taon pa lang si Sir Dennis sa industriya natin? Kung hindi ako nagkakamali, 8 years. Nauna lang yata siya sa akin ng 1 taon. At siya yung kasabayan ko ng mga time na old school. Magkaiba lang kami ng company noon. Kasabayan ko sa old school days. Yung mga power, yung mga nagpe-present sa labas, di ba? Yung pagandahan ng forma kahit wala nang makain, mga ganun. Siya yung kasabayan ko ng mga time na yun. Ang layo ng kinikita naming dalawa. Hindi kayo aabuti ng ganung katagal. Hindi kayo aabuti ng ganung katagal. Bakit? May team genuine kay. Yun yung advantage mo kumpara sa iba. Okay, so accumulation yun ng lahat ng knowledge and skills na reward sa current company natin. Ganon din pagdating sa akin. Sipin mo pa yun, kumita ka ng 100,000 per month na wala ka namang ginagawa. Wala ka nang ginagawa. Hindi pa malaki yun? Sipin mo yan ha, kung pamilyadong tao ka, maliit pa ba yun? Sino kumikita ng ganong kalaki na passive na kilala mo? Na nagtatrabaho? Sino kumikita madalas sa mga ganon? Diba, seaman, bank manager, seaman ba ako? Bank manager ba ako? Drop out ako eh. At dito lang ako palagi sa bahay. Namimiss ko na nga lumabas. Alam nyo sa sobrang pag-stay ko dito sa bahay, even dyan sa labas namin, hindi ko nga kilala mga kapitbahay namin. Mag-iisang taon na ako dito eh. Sa bagong tinitira namin, hindi ko pa rin kilala yung mga kapitbahay namin. So ganun ako katindi pag nag-stay talaga sa loob. Taong kuweba talaga. No, minsan nga naisip ko, nakita ko na pwede naman ako maglakad-lakad doon. Parang sarap maglakad-lakad dyan sa labas. Hindi ko pa rin nagagawa. Diba? Oh, hindi naman ako ganun. Nandito lang ako sa bahay. And at the same time, 25 years old ako, wala pa akong anak. Isipin mo kung gaano kasarap. Doon ka papunta. Kapag chinaga mo ito at ginawa mo yung tinuturo ko sa inyo. Okay, so palagi nyo tatanda pagdating sa selling, ang selling yan yung pumapalit sa active income mo. Kung halimbawa nagtatrabaho ka ngayon, yan yung papalit sa active income mo. Pero wag mong hahayaan na manatili na diyan ka lang umaasa. Kasi ang nangyayari kapag naka-focus ka sa halimbawa, kasi pwede kang mapa full-time ng selling pa lang eh. Pero kapag naka-focus ka lang sa selling at hindi ka nagbi-build at the side, no? Ang nangyari, kung naalala niyo yung previous lesson natin, lumipat ka lang sa self-employed at nanatili ka doon. Nagkakaroon ba ng time and financial freedom ang self-employed? Financial freedom pwede. Time freedom hindi. Hindi nagkakaroon ng time freedom ang self-employed. Malabo. Sobrang labo. So, yan lang yung papalit sa trabaho mo para at least this time may control ka sa oras mo. Wala ka ng boss, hindi ka na required na pumasok everyday, hindi ka nang required na mga ibang bansa. Yun lang naman yung pinakamalaki na ibe-benefit ng pag-selling mo. Ang nangyayari kasi marami sa inyo nakukomportable na sa selling and even ako nangyari rin naman sa akin. Okay, masyado tayo naliligayahan na nakakalimutan na natin mag-build ng passive income. Ang palagi nyo tatandaan, mas mahirap mag-build ng passive income. Mas challenging yan, mas hindi time consuming eh. Mas matagal yung pag-build ng passive income compared sa pagbibenta. So kung mas matagal yung pag-build ng passive income, pag-build ng organization kumpara sa pagbibenta tapos hindi mo ginagawa, kailan ka pa magkakaroon ng passive income? Paano i-expect mo? Diba?
Hindi naman palagi mataas ang sales, personal sales natin. Katulad ko ngayon. Sa totoo lang, malaking binagsak ng sales ko sa products. Pero mukha ba ako malungkot? Sobrang laki ng binagsak ng sales ko sa products ngayong 2021. As in, ang laki. Pero kung di dahil sa passive income na binuo ko, for the past 3 years, almost 3 years na tayo dito sa company. Ang Team Genuine, almost 3 years na dito sa company na to. For the past 3 years na binuo ko na passive income. Kung hindi dahil doon, di ko alam kung saan ako pupulutin. Kasi never, even though na trap ako sa selling, never akong tumigil sa sponsoring. Never. Kung hindi ako nagkakamali, siguro ilang buwan, hindi ko na masabi eh. Pero sa 3 taon, siguro mga 2-3 buwan lang ako nawalan ng DR sa loob ng 1 buwan. Nawalan ng na-sponsor na tao sa loob ng sa 1 buwan. Siguro mga 2-3 beses. And usually, yun yung mga time nagsisimula pa lang naman. Sa first year namin. Pero ever since that, di ba? Hindi nawawalan ng sponsor. Hindi nawawalan ng napapasali. Kasi ang binibuild ko is passive income. Pwedeng mahina ang sales ko, pero pwedeng malakas yung sa inyo. At dahil malakas yung sales nyo, may passive income ako. Di ba? Tingnan mo sa top sales. Hindi naman ako ng top 1 sa top sales natin, di ba? Team Genuine. Napapansin nyo? Sa top sales ng Team Genuine, hindi naman ako top 1. Pero bakit may 6-figure passive income ako? Yun ang power ng building. Yun ang power ng passive income. Okay? So, palagi niyo yung tatandaan. So, dito sa pag-sponsor natin kasi kailangan ka makapag-create ng leaders. Para ka magkaroon ng passive income, kailangan dumami yung mga leaders mo na kumikita ng malaki or nagpa-passive income rin katulad mo. And alam niyo yung maganda, alam niyo yung benefit sa inyo. Kasi once na nag-sponsor ka dito sa Team Genuine, alam niyo na to eh. Pero i-remind ko lang ulit, ikaw ba nagtuturo? Ikaw pa ba nagsasabi kung anong gagawin niya? Ikaw pa ba nag-i-instruct sa kanya gumawa ng prospect list? Ikaw pa ba nagsasabi sa kanya, oh, ito yung script kung paano magbenta? Ikaw pa ba? Minsan nga namamalayan mo na lang, nag-upgrade na sila. Minsan mamamalayan mo na lang, nauna pa sila maging leader kaysa sa'yo. Dahil yan sa sistema na ginawa ko, sinadya ko na gawing ganun ang Team Genuine para ang maging pinakatrabaho na lang talaga natin, including ako, ang maging pinakatrabaho na lang natin, ay mag-sponsor na lang mag-sponsor. Yun na lang isipin mo. Mag-sponsor ka na lang, papasukin mo na lang ng papasukin lahat sa Team Genuine. Unlike dati sa way namin, yung traditional way, kami ang nag-sponsor, kami pa magtuturo, tapos minsan i-Indianin pa kami niyan. Pa isa-isa, pa ilan-ilan lang. Unlike dito sa atin, anytime, anywhere, basta may smartphone, internet connection, kaya silang maturuan ng sabay-sabay sa parte man sila ng mundo. Ang ginawa mo lang, ikaw lang yung naging bridge mula sa kanya papunta sa Team Genuine. So, pwede mo na silang pabayaan dun. Kung hindi mo sila masagot ang message nila, andyan yung tech support, andyan yung mga GC, andyan yung mga leaders. Imaginein mo yun. Pinadali ko na sa inyo. So kung hindi ka nakakapag-sponsor, hindi ka nakakapag-build, kasalanan mo yun. Hindi namin kasalanan yun. Kasi pinadali ko na. Okay, so ang pinaka-solusyon dito, once na kumikita ka na consistently sa selling, you must hire at least kahit isang admin lang, mag-hire ka, or pwedeng partner. Yung jowa mo, asawa mo, pwede mo gawing partner. Kasi nakikita naman na ng jowa mo, asawa mo, or kapatid mo na, oh, kumikita ka na. Nagko-consistent ka na sa selling eh. So mag-leverage ka na. Pwede mong gawin, lagyan mo siya ng account, pero magbenta siya. Pwede mong gawin na ganun. Magbenta siya, o hati na lang kayo sa commission or percentage ng commission. Kasi kung halimbawa nag-ads ka, Facebook ads ka, no, computein mo lang, hindi pwede na hindi pwede na 50-50, malulugi ka nun eh. Kasi nag-ads ka pa eh. So let's say, pwede mong gawin 70-30. 70% sa'yo, 30% sa kanya. At least siya nagsasagot lang. Habang nagsasagot siya, ikaw, nagbibuild ka. Ito yung malupit ha. Bibigyan ko kayo ng tip. Kasi sa June 3 pa, ano na ba ngayon? June 4? Last kahapon, no, naka-10 direct referrals na ako. Kahapon, naka-10 direct referrals na ako. Ito yung malupit. Ni isa doon wala akong pinasali.
Wala akong pinasali ni isa doon. Hindi ako nakipag-usap. Merong ibang nakikipag-usap sa kanila. Meron ibang nag-handle sa kanila. Bakit? Ang thinking ko nga kasi leverage. Ang thinking ko nga kasi passive income. Ang ginawa ko lang is mag-encode. Dadating kayo sa time na ganon. Pero binibigyan ko at least kayo ng idea. Ngayon, may freedom ako. Magagawa ako kung anong gusto ko. Anytime pwede ako maglaro. Anytime pwede ako manood ng anime. Anytime pwede ako manood ng movie. Bakit? Binild ko to eh. So ngayon pa lang, isipin mo na palagi na mag-build ng passive income. So once na kumikita ka na consistently sa product, dapat meron ka ng i-leverage at least isang tao na magsasagot para sa'yo kasi yun yung pinaka-time consuming sa lahat. Mas time consuming pa yun kaysa sa pag-set up ng ads, mas time consuming pa yun yung pagsasagot kaysa sa tracking, pag-track ng product, pagpapa-order. Pinaka-time consuming yung nagsasagot ka. Okay? Kung ang pinakang challenge dito is pag naliligayahan ka na nagsasagot ka tapos madami kang nabebenta, naliligayahan ka doon, 'di ba? Tapos may i-stock ka doon, hindi ka makakapag-build ng passive income. Kaya ngayon pa lang ginagawa ko na kayong aware. Okay, kasi baka kayo, marami sa inyo, gusto nyo passive income pero nagtataka kayo bakit hindi nangyayari. Baka mali kasi yung ginagawa mo. Okay? So, I hope na naiintindihan yung part na yun. And huwag kayo mag-alala kasi magkakaroon tayo ng module about dyan sa hiring ng admins, yung mga ganyan-ganyan. Pero for the meantime, ang pwede nyo kagad i-implement is partner mo. Okay? Tawag dito, asawa mo, pwedeng boyfriend mo, girlfriend mo, kapatid mo, pwedeng ganun. Kasi meron akong mga kilala, ganun yung ginagawa nila eh. Nagpa-partner sila. O ikaw sa pag-build, ako sa benta. Actually, kami ni Grace, ganun ang ginawa namin. No, nung umpisa, ako lang yung nag-aral kung paano yung pagbebenta, paano mag-close, tapos tinuro kay Grace. Sabi ko, sa'yo na yung pagbebenta, ako magbibuild. Kasi ayaw niya mag-build eh. No? Pero dating builder din yon. Nagbi-build rin yun ng organization dati. Pero ayaw na niya eh. Ayaw ko naman pilitin. Sabi ko, sige, ikaw na lang mag-handle ng benta. Kasi ayaw ko talaga magbenta. Sa totoo lang. Yung sinasabi ko na na-focus ako masyado sa pagbebenta, ibig sabihin ko nun is yung marketing ko, yung oras ko, yung effort ko, yung pag-training ko sa mga admins, masyado napunta doon. Naubos yung oras ko doon, na neglect ko na yung pag-build. Yun yung sinasabi ko. Pero yung pagsasagot, ayokong magsagot talaga sa mga page. Nung una, gustong-gusto ko siya, pero nung naintindihan ko kasi yung creating ng passive income, and ito baka kasi isipin nyo, hindi dapat ako nagsasagot. Hindi naman yun ang punto ko. Ang goal mo lang is ma-master yun para ma-duplicate mo siya. Pero hindi mo dapat gawin ng panghabang buhay ka manatili na lang doon. Yun yung nagiging pagkakamali ng iba. Okay, magaling ka na sa pagsasagot. Halimbawa, magaling ka na sa pagbebenta, nakakabenta ka, magaling ka na dyan. Bawat kinakausap mo, nabibentahan mo na. Ang nagiging problema, nawiwili na doon. Na dapat inile-leverage mo na yan. Idinoduplicate mo na sa iba, turuan mo siya para may leverage ka. Makapag-build, magawa mo yung mas importanteng bagay, which is building your passive income. Ganun yun. Naintindihan ba? Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Kasi kung gusto nyo yung ganun, sino sa inyo yung gusto rin ng ganun? Kumikita ka ng at least 100,000 per month na kahit wala kang ginagawa, parang scam ang dating, no? Parang scam ng dating. Pero totoo eh. Ang sinasabi lang kasi ng mga scammer is, pagkasali mo, kikita ka ng walang ginagawa. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Tatrabaho ka sa simula ng matagal. Magbibuild ka ng organization bago mo makuha yung ganun, na wala ka ng ginagawa. Sino sa inyo yung gusto rin ng ganun? Kumikita ka ng at least 100,000 per month na kahit wala ka ng ginagawa, kahit pa chillax ka na lang, 50,000 nga lang, malaki na yun eh. Or 20,000. Lalo na kung nag-work ka, part-time, tapos pumapasive ka ng 20,000, passive. Pero nagtatrabaho ka, baka titigil ka na sa pagtatrabaho nun. Passive eh. Yan ang power ng building. So wag niyong in-neglect yung pagbibuild. Mag-focus kayo sa pagbibuild ng organization. So proper activity management yan. Hindi nyo kailangan magmadali. Hindi nyo kailangan na yung sasabihin nyo na kailangan mag-full-time na ako para magawa ko yun. Wala yan sa full-time, part-time. Kasi kung hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo sa limitadong oras na meron ka ngayon, kahit full-time ka na, hindi mo pa rin yun magagawa. Kasi hindi mo problema yung oras, problema mo disiplina. Gumagamit ka lang ng excuse na kulang kasi ako sa oras, hindi ka kulang sa oras, kulang ka sa disiplina.
Ay, kasi marami sa mga leaders nagsimulang part-time. Marami sa kanila nagsimulang part-time. Pero nalampasan pa nila yung mga full-timer. Anong problema sa oras? Hindi problema oras, disiplina ang problema. That's the same with kakulangan sa resources. Wala kasi akong walang load, wala akong magandang smartphone, mabagal kasi. Hindi problema yun. Ang problema mo yung kakulangan mo ng diskarte. Okay? So mag-focus ka sa paggawa ng solusyon, hindi doon sa problema.